Sa isang maliit na bayan sa gitna ng malamig na bundok ng Cordillera, naninirahan si Serena. Isang babae na tila nakulong sa oras at katahimikan ng kanyang paligid, kung saan ang mga kampanaryo ng simbahan ang siyang nagmamarka sa paglipas ng araw, mas maaasahan pa kaysa sa kahit anong relo. Ang kanyang asawa, si Carlo, ay madalas naglalakbay patungong Maynila o Cebu para sa mahahabang business trips. Tuwing aalis ito, nagiging tila isang bakanting espasyo ang kanilang bahay, napupuno lamang ng mga anino at mga alaala. Pagkalabas ni Carlo, nagbabago ang himig ng bahay. Nakatambak sa upuan ang mga kamiseta niya sa kwarto. Ang amoy ng aftershave ay nananatili sa hangin, ngunit ang kanyang presensya ay nawawala ng parang huling sinag ng araw sa dapit hapon. Ang tanging kasama ni Serena ay ang kanilang malaking aso, si Tito, isang matikas at mapagmahal na asong marema, na sumusunod sa kanya sa bawat sulok ng bahay. Pag-uwi ni Serena mula sa pagtuturo ng Filipino at panitikan sa paaralan ng bayan ng Sagada, lagi niyang nakikita si Tito na nakaupo malapit sa pinto, para bang alam nito na kailangan niya ng isang kasama na hindi magtatanong. Isang gabi, nakasuot siya ng simpleng pulang sweater na gawa sa alpaca wool, na umabot hanggang sa gitna ng hita, at may itim na medyas na sumasakop sa kanyang mga binti. Sa paa niya ay ang kanyang paboritong tsinelas na gawa sa karayom, na nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na sahig. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na bun, ilang hibla ang malayang bumabagsak sa kanyang liig, na tila mga lambing na naglalakad. Nilatag niya ang tubig sa takure at pinailaw ang mahina niyang ilaw sa kusina habang si Tito ay nagkukunwaring matulog sa tabi ng kanyang mga paa. Matapos uminom ng mainit na tsaa, umupo siya sa sofa na may hawak na aklat, ngunit ang mga salita ay dumudulas lang sa kanyang ulo na parang ulan sa bintana. Walang gaanong saysay ang mga ito, hindi niya sinasadya, inilagay niya ang kamay sa makapal at malambot na balahibo ni Tito. Ang presensya nito ay mas totoo kaysa sa alaala ng boses ni Carlo. Dahan-dahan siyang humiga at inilagay ang ulo sa unan. Ramdam niya si Tito na dahan-dahang umaakyat sa carpet sa tabi niya. Inilagay nito ang mabigat na ulo sa kanyang hita at nanatili siyang hindi gumalaw. Ang mga mata ni Tito ay unti-unting pumikit, puno ng tiwala. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, bumagal ang kanyang paghinga. Wala nang mali, ngunit wala ring ganap na tama. Isang bagong uri ng intimitad, tahimik, inosente, ngunit buhay, dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng aso, ang mga daliri isumisid sa makapal nitong balahibo. Para itong haplos sa seguridad mismo, isang kanlungan na may kasabay na tibok ng puso. Ang gabi ay naging isang awit na walang katapusan. Paminsan-minsan, naririnig niya ang pag-iba ng hininga ni Tito, tila nakikinig ito sa bawat pulso ng kanyang damdamin. Hindi siya inaantok, ayaw niyang matulog, gusto niyang manatili roon, sa tabi nito, kahit sandali pa, nagising siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang liwanag ng madaling araw ay unti-unting pumapasok sa bintana. Si Tito ay nakadapa pa rin sa tabi ng kama, tahimik at matyagang parang estatwa. Nang siya'y lumingon, bahagyang itinaas ni Tito ang ulo at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, ang titig na iyon ang naglalaman ng lahat ng hindi niya masabi, kahit sa kanyang asawa, iwas siya sa salamin at hindi tinawagan si Carlo. Wala siyang gana ipaliwanag ang kawalan. Ngunit bago umalis, bumalik siya at kinuha ang paboritong alampay na seda ni Carlo, ang regalo nito noong isang panahon sa Baguio. Dahan-dahan niyang isinuksok ito sa kanyang liig at lumabas ng bahay. Pagbalik niya, naroon si Tito tulad ng dati. At sa unang pagkakataon, tunay siyang humiti, lumipas ang mga araw na parang natigil ang oras sa loob ng kanilang bahay. Sa labas, ang lamig ng Enero ay nagpapalambot sa mga gilid ng bayan. Puting-puti ang mga bubong, tahimik ang mga daan, at ang amoy ng nasusunog na kahoy ay sumasama sa hamog ng umaga. Si Serena at Tito ay nagsimula ng tahimik na rutina. Ginigising niya ito at nakikita siyang nakaupo sa bintana, tila isang bantay ng sinaunang panahon. Kasabay nilang nilalakad ang maikling trail sa gubat sa likod ng kanilang bahay. Suot niya ang isang mahabang navy blue na coat na mahigpit sa baywang, itim at makinang na mga bota, at guwantes na amoy vanilya pa rin. Ang lana ng scarf ay dumampi sa kanyang mga pisngi habang si Tito ay naglalakad sa tabi niya, ang mga paa ay lumulubog sa malamig na nyebe. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Carlo, babalik ako sa loob ng 2 araw. Lahat ay ayos dito. Mabilis at mahinahong tugon ang ginawa niya, ayos lang.
Ngunit hindi na iyon totoo, napansin niya ang mga detalye na dati hindi niya pinapansin. Ang dahan-dahang paglapit ni Tito, ang lakas ng mga kalamnan nito sa ilalim ng makapal na balahibo, at ang titig nitong tila sinusundan siya, hindi lang gamit ang mga mata kundi pati ang kaluluwa, sa gabi. Pinailaw niya ang isang lampara lamang sa sala at umupo sa carpet, nakasuot ng manipis na cream-colored na bathrobe at makapal na medyas na may manipis na guhit. Wala itong anumang pang-aakit, ngunit ramdam niya ang kanyang katawan na huminga ng iba. Dahan-dahan siyang gumalaw, pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Totoo nga, si Tito ay umupo sa tabi niya. Ang mainit nitong hininga ay dumampi sa kanyang balikat. Hindi na kailangan ng mga salita. Hinaplos niya ang liig ni Tito, ang batayan ng mga tenga, at ang malapad nitong dibdib na umaangat at bumababa kasabay ng tibok ng puso niya. Ang balahibo ng aso ay naging kanyang kumot, ang katahimikan nito ay naging kanyang kumpisal. Doon, isang sandali ang nagbago ng lahat, habang inaayos ang mga unan sa sofa, naramdaman niyang dahan-dahang lumapit si Tito sa likuran niya. Nilapat nito ang ulo sa kanyang likod, mabagal at matatag. Lumingon siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang takot, walang kalabuan, tanging presensya, ang totoong presensya na nagpapakaba sa puso. Umupo siya. Humiga si Tito, inilagay ang ulo sa kanyang mga hita. Inilagay niya ang mga palad sa balahibo nito, hinahaplos ito na parabang binabasa ang isang tula. Bahagyang kumindat ang buntot ni Tito, at nanatili silang tahimik sa ritmo ng kanilang mga puso. Nang matulog na siya, hindi niya tuluyang isinara ang pinto ng kwarto, isang hindi sinasadyang kilos, o baka naman sadyang ginawa niya. Sa madaling araw, nang magising siya, naroon si Tito na nakahiga sa karpet, nakatuon ang ulo sa kanya. Hindi ito gumalaw buong gabi, ganoon din siya. Bumangon siya at nagsuot ng maluwag na sweater na kulay buhangin, makapal na medyas, at mga tsinelas na pambahay. Naghanda siya ng kape at nilagyan ng 2 mangkok, isa para sa kanya, isa para kay Tito. Parang magkasintahan, 2 nilalang na nagbabahagi ng higit pa sa isang lugar. Biglang tumunog ang telepono, si Carlo. Nauna ako. Dadating ako ngayong gabi. Narinig ni Serena ang pagbasag sa loob niya. Inayos niya ang lahat ng maayos, malinis na kusina, maayos na kama, magaan na make-up, at isang damit na berde ang kulay, na bahagyang kumakapit sa kanyang katawan. Ngunit nang pumasok si Carlo, ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Niyakap siya nito, ngunit parang isang pagbati lang. Tiningnan niya si Tito. Siya na naman. Lagi siyang nasa gitna ng mga paa mo, biro ni Carlo, hindi siya sumagot. Hindi siya kumain ng maayos. Ang mga kwento ng trabaho ni Carlo ay pumuno sa pagitan nila, ngunit ang isip ni Serena ay nasa ibang lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tito, na nakahimlay sa ilalim ng mesa, titig na puno ng mga salitang hindi na kaya ni Carlo makita. Ang unang gabi ni Carlo sa bahay ay kakaiba. Magkasama sila sa kama, ngunit tila may malamig na pagitan na parang basa-basang kumot na hindi matutuyo ng init. Mabagal ang paghinga ni Carlo, pagod sa paglalakbay. Si Serena ay gising, nakatitig sa kisame, nakikinig sa maayos na hininga ni Tito sa labas ng pinto. Sa madaling araw, bumaba siya sa kusina, nakasuot lang ng simpleng puting na igaw na gawa sa malambot na koton, na umaabot lamang sa gitna ng mga hita. Walang sapatos, malamig ang sahig na marmol, ngunit hindi niya iyon ininda. Nasa tabi na si Tito, tahimik at nag-aabang. Ang titig nito ay parang nagtatanong kung siya ba ay maayos. Umupo siya sa tabi nito, dumikit ang katawan sa balahibo ng aso. Hindi na kailangan ng salita. Dahan-dahang hinaplos niya ang ulo ni Tito, naramdaman ang unti-unting pag-alis ng tensyon sa ilalim ng kanyang mga palad. Maagang umalis si Carlo, nag-iwan ng isang mabilis na note, may meeting ako. Babalik ng gabi. Wala nang iba, walang mahal kita, walang halik, tanging oras lang ang naiiwan, nagpa siya si Serena na magpahinga muna. Nagsuot siya ng itim na manipis na wool dress na may sinturon sa baywang, cream-colored na medyas, at mga stiletto na may maliit na takong. Dinagdag niya ang paboritong pulang alampay na seda na sumasabay sa hangin na parang tahimik na pahiwatig. Lumabas sila ni Tito ng walang tiyak na direksyon. Naglakad sila hanggang sa lawa kung saan nilalaro ng hangin ang mga alon. Umupo siya sa isang bakal na upuan at si Tito ay dumapo sa tabi niya. Hinaplos niya ang makapal at malambot na balahibo nito habang pinipikit ang mga mata sa bawat pagbugso ng hangin na unti-unting dinadala ang bigat na dala niya.
isang matandang lalaki na nagbibisikleta ang nakakita sa kanila, ngumiti at nagbiro. Isang tapat na aso ay sa isang maliit na baryo sa Cordillera. Nagising si Serena sa isang kakaibang lamig na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit may kakaibang tindi na parang nilalagnat ang paligid. Ang mga ulap ay mababa at ang liwanag ng araw ay tila nahihiya pa ring sumilip sa mga punong kahoy ng kagubatan. Sa loob ng bahay, si Tito ay nanatiling tahimik, nakadapa sa tabi ng pinto, ang mga mata ay nakatuon sa isang anino na dumaan sa bintana. Mabilis niyang naalala ang mga huling pangyayari, ang malamig na hapunan, ang mga salitang hindi nasabi, at ang mga titig na naghatid ng mga lihim na di maintindihan. Ngunit ang aninong iyon hindi siya nakakita ng ibang tao sa bahay bukod kay Carlo at Tito. Sino kaya ang dumaan sa likod ng bintana? Bakit tila may tinatagong lihim ang baryo na ito na unti-unting bumabalot sa kanyang puso? Sinubukan ni Serena na itulak ang mga tanong na iyon sa malalim ng kanyang isipan, ngunit tila nagkakaroon ng sariling buhay ang mga alaala. Nakasuot siya ng kanyang paboritong navy blue na coat, ang makapal nitong tela ay sumasakop sa kanyang mahahabang binti. Ang mga itim na bota ay kinis na parang bagong pakinisin, ang mga guwantes ay may amoy pa rin ang vanilya na nakakabighani. Pinulot niya ang makintab na pulang alampay, iniikot ito sa kanyang leg. Sa bawat pag-ikot, parang binabalot niya ang sarili sa isang panibagong tapang. Lumabas siya ng bahay, si Tito ay sumusunod sa kanya, tahimik at matatag. Dumaan sila sa makipot na daanan ng baryo, ang mga bahay ay yari sa kahoy at bato, na may malalawak na bubungan na may kalawangin na mga bakal. Ang mga ilaw mula sa mga bintana ay malambing ngunit nagdadala ng mga anino na nakakatakot sa gitna ng katahimikan. Habang naglalakad sila, napansin ni Serena ang kakaibang katahimikan ng mga tao sa paligid. Walang mga batang naglalaro, walang mga nag-uusap sa kanto. Parang lahat ay nagmamasid sa kanya, ngunit hindi siya tinutugon. Ang mga matang pumapailan lang ay puno ng takot at lihim, na parang may mga kwentong hindi kayang sabihin. Parang may mga mata tayo sa likod, Tito, bulong niya habang hinahaplos ang ulo ng aso. Tumango si Tito, at sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat ng presensya ng isang tao sa dilim ng kagubatan sa gilid ng daan. Hindi siya nagkamali, isang matandang lalaki, may puting buhok na parang ulap, at mga mata na tila nakakita ng lahat ng lihim ng mundo, ang lumabas mula sa anino ng isang lumang bahay. Nakasuot siya ng lumang barong Tagalog na bahagyang marumi, at may hawak na isang lumang lampara na pilit pinapailaw ng kandila. Serena, mahina ngunit matatag ang tinig ng lalaki. Hindi ka dapat narito ng mag-isa, napatingin siya sa matanda, ang kanyang puso ay kumaba ng husto. Sino ka? Paano mo ako nalalaman? Ngumiti ang matanda, ang mga mata niya ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Ako si Mang Lando, tagapag-ingat ng mga kwento ng baryong ito. At ikaw, anak, may dala kang isang sumpa na hindi mo pa lubos na naunawaan. Hindi na malaya ni Serena na lumapit si Tito sa gilid ng matanda, ang balahibo niya ay tumayo, ang mga mata ay nagbabantay. Sumpa? Ang tanong ni Serena, halos hindi marinig. Ano ang ibig mong sabihin? Napahawak si Mang Lando sa isang maliit na kahon sa kanyang dibdib at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay isang lumang larawan, isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng berdeng barutsaya, nakatayo sa harap ng isang bahay na kahawig ng bahay ni Serena. Siya ang iyong ninang, sabi ni Mang Lando. At siya ang nagdala ng sumpa sa ating bayan. Isang sumpa na ngayon ay nasa iyo na, naramdaman ni Serena ang lamig na dumaloy mula sa larawan patungo sa kanyang puso. Hindi ko maintindihan, wika niya. Bakit ako? At ano ang sumpang ito? Ngumiti muli ang matanda, ngunit mailungkot sa kanyang mga mata. Lahat sa atin ay may kwento, Serena. Ang iyong kwento ay nagsisimula ngayon. Ngunit mag-ingat ka, dahil ang bawat hakbang mo ay sinusubaybayan ng mga anino ng nakaraan. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang dumaan, nilapag ang lampara ni Mang Lando, at nawalan siya ng liwanag. Nang muling sumindi ang ilaw, nawala na ang matanda, nag-iwan lamang ng malamig na hangin at isang tanong na kumapit sa isipan ni Serena. Sino ba talaga siya sa mga kwento ng baryong ito? Si Tito ay tumayo, tumahol ng mababa, at tumingin sa gilid ng kagubatan na parang may nakita. Si Serena, sa kabila ng takot, ay naglakad patungo sa madilim na kagubatan, dala ang lumang larawan at ang pulang alampay na sumasabay sa hangin. Alam niyang may mga lihim na kailangang tuklasin, at kahit na ang gabi ay puno ng dilim, handa siyang harapin ang kahit anong bumabalot sa kanya. Ngunit sa dilim,
isang bagay ang nagmamasid, isang anyo na hindi tao, hindi aso, na may mga matang naglalagablab sa dilim, at ang kwento ni Serena ay nagsisimula pa lamang. Sa paglalakad ni Serena sa madilim na kagubatan sa tabi ng kanilang bahay sa Sagada, ang lamig ng gabi ay dumampi sa kanyang balat, na para bang nilalaso ng hangin ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Ang mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagkaluskos, pumapailan lang sa katahimikan ng paligid. Si Tito ay sumusunod ng malapit, ang mga mata nitong matalim ay nagliliyab sa dilim, handang ipagtanggol ang kanyang alaga. Ang pulang alampay na nakatali sa kanyang lieg ay sumasabay sa bawat hakbang, na parang isang apoy sa gitna ng malamig na hangin. Hawak niya ang lumang larawan ng kanyang ninang, isang babaeng tila mailihim na binabalot ang kanyang mga mata, isang lihim na parang nakabaon sa bawat hibla ng larawan. Anong sinasabi ni Mang Lando? Bulong ni Serena, na para bang nakikipag-usap sa hangin. Sumpa? Bakit ako? At ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Lumipas ang ilang minuto na tila walang katapusan, hanggang sa makarating sila sa isang lumang sementeryo na natatakpan ng mga lumang punong pino at niebe. Ang mga lapida ay luma at may mga lumot na sumasakop, ang ilan ay nagkabasag at tila nakalimutan na ng panahon. Tumigil si Serena sa harap ng isang lapida na may nakaukit na pangalan, Maria Luz Estrella. Napaatras siya ng bahagya, ang pangalan ay pamilyar, tila narinig niya ito sa mga kwento ng baryo. Siya iyon, ang ninang ko, bulong ni Serena. Ang babaeng nagdala ng sumpa dahan-dahang lumapit siya sa lapida, habang si Tito ay nanatiling alerto. Nang ilatag niya ang kamay sa malamig na bato, biglang may narinig silang yabag, malalakas, mabibigat, na parang may nilalakad sa likod nila. Lumiko si Serena at nakita ang isang lalaki na papalapit, nakasuot ng isang itim na jacket at may takip sa ulo. Ang mukha niya ay hindi malinaw sa dilim, ngunit ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ka dapat nandito, mahina ang boses ng lalaki, ay halong babala at pag-aalala. Paano mo nalaman na nandito kami? Tanong ni Serena, hawak-hawak ang pulang alampay ng mahigpit, maraming mata ang nagmamasid dito, sagot ng lalaki. At may mga bagay sa baryo na hindi mo dapat galawin, hindi ko kayang takasan ang nakaraan, sagot ni Serena, na maihalong tapang at takot. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa aking ninang at sa sumpang ito, napatingin ang lalaki kay Tito, na tila nakikipagtagisan ng lakas. Ang aso mo ay hindi basta-basta. Siya ang tagapangalaga ng iyong kaluluwa, napangiti si Serena, na parang nakatanggap ng isang lihim na hiling. Kaya nating harapin ito, Tito. Ngunit bago pa man sila makapagsalita ng muli, isang malakas na hangin ang dumaan, nagpagulong ng niebe, at ang lalaki ay nawala na parang bula sa hangin. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Serena ang bigat ng mga titig mula sa mga bintana ng mga bahay, mga matang punong-puno ng takot, paghihinala at lihim. Pagdating sa bahay, bumukas siya ng ilaw sa sala. Si Tito ay agad na lumapit, inilagay ang ulo sa kanyang mga hita. Huminga siya ng malalim, ngunit ang kalooban ay nag-aalimpuyo. Hindi niya maiwasang mapansin ang isang kakaibang marka sa sahig, mga yapak na tila mga kuko na nag-iwan ng maliliit na gasgas sa kahoy. Hindi ito gawa ni Tito, at alam niya iyon. Sa isang iglap, muling bumalik ang alaala ng aninong nakita niya sa bintana, isang nilalang na walang pangalan, isang anino mula sa nakaraan, sa gitna ng katahimikan. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan, hanggang kailan niya kakayanin ang mga lihim ng baryo? At hanggang kailan siya mananatiling ligtas sa mga anino ng sumpa na bumabalot sa kanyang pamilya? Habang si Tito ay nanatiling walang galaw sa tabi niya, si Serena ay nagpasya, haharapin niya ang dilim. Kahit na ang panganib ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga yapak, at sa labas ng kanilang bahay, sa likod ng mga anino ng puno, isang matandang mata ang nagmamasid, isang lihim na handang ilantad, ngunit hindi pa ngayon. Ang kwento ni Serena ay patuloy pa lamang, at ang sagot sa sumpa at sa misteryong bumabalot sa baryo ay nasa mga susunod na hakbang ng kanyang paglalakbay. Sa madaling araw, habang ang mga huni ng ibon ay unti-unting pumalit sa katahimikan ng gabi, nagising si Serena sa isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang puso ay tila tumitibok ng mas mabilis kaysa dati. Nakasuot siya ng puting blusang gawa sa pinong tela, na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, at isang mahabang palda na kulay abo, na parang ulap na humahaplos sa kanyang mga hita sa bawat galaw. Sa kanyang mga paa, ang mga tsinelas na yari sa karayom ay nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na sahig ng kanilang bahay sa Sagada. Nilapitan niya ang bintana at tumingin sa labas.
Ang kagubatan sa gilid ng kanilang bakuran ay nababalot pa rin ng hamog, at ang mga anino ng mga punong pin ay tila sumasayaw sa mahinang liwanag ng umaga. Si Tito ay nakadapa sa tabi ng kama, ang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pag-aalala at kabatiran. Alam mo, Tito, bulong ni Serena habang hinahaplos ang makapal na balahibo ng aso, parang ang buong baryo ay may tinatago. At hindi ko mapigilan ang pakiramdam na ang sumpang sinasabi ni Mang Lando ay hindi lang kwento ng nakaraan, kundi isang banta na patuloy na nagbabantay sa atin ngayon, habang naglalakad siya palabas ng kwarto. Napansin niya ang isang maliit na kahon na nakatambak sa sulok ng sala. Hindi niya ito nakita noong gabing iyon bago siya natulog. Dahan-dahan niyang nilapitan at binuksan ito. Sa loob, isang lumang sulat na nakasulat sa wikang Iloco at isang maliit na kwintas na yari sa ginto, na may ukit na hugis araw. Binasa niya ang sulat, ang mga titik ay bahagyang kumupas, ngunit malinaw pa rin ang mensahe. Sa sinumang magmamana ng kwintas na ito, dalhin mo ang liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang liwanag ay may kalakip na anino. Naalala niya ang mga salita ni Mang Lando at ang mga tingin ng mga tao sa baryo. Parang bawat isa ay may takot na hindi kayang ipaliwanag. Anong liwanag? Tanong niya sa kanyang sarili. At ano ang anino na dala nito? Habang iniisip iyon, naramdaman niya ang paglapit ni Tito sa pinto ng sala. Nang buksan niya ang pinto, tumayo siya sa harap ng isang matandang babae na may mahabang puting buhok at mga matang kulay abo na parang yelo. Nakasuot ang babae ng tradisyonal na barot saya, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang presensya. Serena, mahinang sabi ng babae, ako si Aling Luningning, ang tagapagmana ng mga lihim ng inyong pamilya. Matagal kitang hinintay, hindi makapaniwala si Serena sa kanyang nakita. Paano ka nakapasok dito? At ano ang ibig mong sabihin? Maraming tanong ang nasa iyong puso, sagot ni Aling Luningning. At marami pang sagot ang naghihintay. Ngunit hindi lahat ng sagot ay ligtas malaman. Ang kwentas na hawak mo ay susi sa mga lihim na iyon, dahan-dahang inilapit ni Aling Luningning ang kanyang kamay at kinuha ang kwintas. Ang sumpa na dala ng iyong ninang ay hindi isang parusa, kundi isang paalala. Isang paalala na ang bawat pamilya ay may sariling madilim na nakaraan, at ang tanging paraan upang mahanap ang kapayapaan ay ang harapin ito ng buong tapang. Napailing si Serena, ngunit sa kabila ng takot. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, susunod sa iyo ang isang pagsubok, sagot ni Aling Luningning. Hindi ito para lamang sa iyo, kundi para sa lahat ng nasa baryo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng tao ay nais makalaya mula sa dilim. May mga nilalang na mas matagal nang nakatali sa sumpa kaysa sa inaakala mo. Biglang tumunog ang kampanaryo mula sa simbahan, ang mga tunog ay malalim at malungkot na parabang nagbabala sa lahat ng naroroon. Dapat kang maghanda, Serena. Patuloy ni Aling Luningning. Ang gabi ng paglalantad ay papalapit. At sa dilim, ang mga anino ay magigising. Habang unti-unting nawawala si Aling Luningning sa dilim ng sala, iniisip ni Serena ang mga salita niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kwintas. Ang liwanag nito ay tila nagmumula sa loob ng kanyang puso. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga bintana, at sa malayo, ang tunog ng isang aso ay umaalingaungaw. Isang hudyat na ang lahat ay hindi pa tapos, at sa gitna ng dilim, si Tito ay tumayo, ang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, handang harapin ang anumang darating. Ngunit sa likod ng mga anino, may isang lihim na nagbabantay. Isang panganib na hindi pa nakikita ni Serena, ang kwento ay patuloy na maglilihim, magbubukas ng mga tanong, at maghahatid sa kanya sa isang landas na hindi niya inaasahan, at ang sagot sa sumpa, at sa misteryo ng baryo, ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Sa muling pagsapit ng gabi, bumalot ang madilim na ulap sa langit ng Sagada, nagdulot ng malakas na hangin at pag-ulan ng maliliit na butil ng yelo. Ang malamig na hangin ay dumaan sa mga makipot na kalye, nagdadala ng mga amoy ng basang lupa at nasusunog na kahoy mula sa mga kalan ng mga bahay-bahay. Sa loob ng kanilang tahanan, nakaupo si Serena sa tabi ng bintana, nakasuot ng isang malambot na itim na barot saya na may bahagyang pagkapit sa kanyang hugis, ang mga balikat ay bahagyang nakalantad. Nagpapahiwatig ng isang misteryosong lambing na hindi mailarawan. Sa kanyang mga paa ay mga itim na tsinelas na gawa sa karayom, na nagpapalambot sa bawat hakbang sa malamig na sahig. Si Tito ay nakadapa sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kagubatan sa labas. Ramdam ni Serena ang tensyon sa paligid,
Tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Biglang tumunog ang malakas na kalansing mula sa labas ng bahay, isang tunog na hindi karaniwan sa tahimik na baryo. Tumayo si Serena, dahan-dahang nilapitan ang pintuan. Si Tito ay sumunod, handang ipagtanggol siya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mang Lando, ang matandang tagapag-ingat ng mga kwento ng baryo, na nakasuot ng makapal na balabal na basa dahil sa ulan. Sa kanyang kamay ay maihawak na isang supot na lumang papel at isang maliit na kahon. Serena, mahina ngunit mabigat ang tinig ng matanda. Ito ang mga bagay na magdadala sa iyo sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Ngunit mag-ingat ka, ang landas na ito ay puno ng panganib at lihim. Hinawakan ni Serena ang supot at kahon, ang malamig na papel ay sumiksik sa kanyang mga daliri. Ano ang laman nito? Tanong niya habang tumitingin sa matanda, mga lihim mula sa nakaraan ng iyong pamilya, mga kwento na matagal nang itinago, mga sumpa na kailangang harapin. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto, at inabot ni Mang Lando ang mga bagay kay Tito. Ang aso, na tila nakakaunawa, dahan-dahang inilapit ang ilong sa supot at kahon, pagkatapos ay inilagay ito sa tabi ni Serena. Habang pinagmamasdan ang mga lumang papel, naisip niya ang mga naunang babala, ang sumpa, ang liwanag at anino. Ang mga nilalang na nakatali sa madilim na nakaraan ng baryo. Bumalik siya sa bintana, tinanaw ang ulan na unti-unting humina, ngunit ang mga patak ay patuloy na dumadagundong sa bubong. Sa dilim, may isang anino ang lumapit sa gilid ng kanilang bakuran, isang anyo na hindi tao at hindi aso. Tumayo si Serena, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Tito, panahon na para harapin natin ito. Si Tito ay tumayo rin, ang kanyang mga balahibo ay bahagyang nagtayo, ang mga mata ay nagliliyab ng proteksyon. Lumabas sila sa bahay, sabay na nilakad patungo sa anino na unti-unting lumalapit. Sa bawat hakbang, ang hangin ay tumitindi, ang ulan ay humina, parang ang kalikasan mismo ay nakikisalo sa kanilang laban. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito, bulong ni Serena. Ang mga lihim ng baryo ay kailangang mailantad, at ang sumpa ay kailangang mapawi. Ang anino ay lumapit ng mas malapit, nagpakita ng anyo, isang nilalang na may mata na naglalagablab, may mga kuko na parang bakal, at isang ngiting malamig na hindi maipaliwanag. Ngunit bago pa man ito makagalaw, si Tito ay naglakad ng dahan-dahan, inilagay ang kanyang ulo sa harap ng nilalang, isang tahimik, ngunit matatag na babala, ang nilalang ay tumigil. Ang mga mata nito ay tumingin kay Serena at sa isang iglap, naglaho na parang usok sa hangin. Huminga ng malalim si Serena, ramdam ang init ng tagumpay, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Habang bumalik sila sa bahay, naramdaman niyang may mga matang sumusubaybay mula sa madilim na sulok ng kagubatan. Ang sumpa ay hindi pa tapos, at ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumaril sa kanyang landas, sa loob ng bahay. Habang si Tito ay muling nakadapa sa tabi niya, napatingin siya sa lumang larawan ng kanyang ninang, at sa mga lihim na nakatago sa kahon. Hindi pa ito tapos, Tito, bulong niya, at sa dilim, isang bagong anino ang unti-unting bumukas, naghihintay sa susunod na yugto ng kanilang kwento, isang lihim na mas matindi pa kaysa sa lahat ng nalaman niya. Ang gabi ay patuloy na naglalaman ng mga tanong, at si Serena ay handang sumabak sa dilim upang sagutin ang mga ito.